Facility standards para sa Food Business Permit. Para makakuha ng Food Business Permit, kailangan muna na mayroon kayong facility na pasok sa criteria ng Gifu Prefecture. Ipapaliwanag ko ang karaniwang facility standards o criteria para sa Food Business Permit. Importanteng structure at equipment sa restaurant. Nakalarawan dito ang mga importanteng structure at equipments para sa food business facility. Sa video explanation na ito, ginamit na halimbawa ang restaurant. Pero ang mga standard or criteria na ito ay angkop din para sa ibang mga food business tulad ng confectionery production business at iba pa. Ipapaliwanag ko ang bawat isa na kalarawan dito. 1. Window, bintana. Kung nabubuksan ang mga bintana, kailangan may window screen para hindi makapasok ang mga insekto. Number 2. Door o pintuan. Ang lahat ng pintuan para sa mga customer ay gawin na fully automatic o semi-automatic. Mas mainam na ang exclusive door para sa mga empleyado ay fully automatic o semi-automatic. Ang picture sa kaliwa ay semi-automatic hinged door. Ang picture naman sa kanan ay semi-automatic sliding door. Number 3. Kitchen door, counter door. Maglagay ng kitchen door para hiwalay ang kitchen area mula sa customer's area. Number 4. Hand washing sink with running water. Maglagay ng hand washing sink na may running water at disinfectant na accessible at user-friendly sa loob ng kitchen area. Lagyan din ito ng faucet handle na kayang mabawasan ang recontamination after hand washing, tulad ng lever-style handle o sensor-style faucet. Number 5. Kitchen sink. Para sa restaurant establishment, mangyaring mag-install ng hot water supply at dalawa o mas madaming kitchen sinks. Para sa ibang klase ng food business, maglagay ng isa o mas madaming kitchen sinks. Number 6. Kisame, sahig, at pader ng kitchen area. Gawin na flat at madaling linisan ang mga kisame, sahig, at pader ng kitchen area. Ang sahig at pader, at least 1 meter mula sa sahig, ay dapat gawa sa impermeable material o materyales na hindi makakapasok ang likido o gas. 7. Water sterilizer. Kung hindi maiiwasang gumamit ng tubig maliban sa tap water, maglagay kayo ng water sterilizer. Number 8. Refrigerator or freezer. Sa loob ng kitchen area, maglagay ng refrigerating at freezing equipment na may angkop na kapasidad para sa pagkain na pinoproseso ninyo. Maglagay ng thermometer sensor na nakausli sa labas para malaman ang temperature sa loob. Kung gagamit ng refrigerator or freezer na walang temperature display, kailangan lagyan ninyo ito ng thermometer sensor. Mas mainam na may thermometer sensor display na mababasa sa labas ng refrigerator or freezer. Number 9. Kitchen ventilation equipment. Para maiwasan ang pagbuo ng amag o molds dahil sa condensation, gumawa kayo ng paraan o mag-install ng equipment para sa sapat na ventilation. Number 10. Lighting installations. Mag-install ng light fixtures na magbibigay ng sapat na liwanag para makapagtrabaho, inspect, at makapaglinis ng maayos. Number 11. Drainage. Gawin ng drainage system ay may sapat na paagusan ng tubig. Maglagay ng floor drain sa mga area na nililinisan ninyo ng wash water. Kumpirmahin din ninyo na ang drainage ay walang backflow ng maduming tubig at maayos na lumalabas ito sa facility. Number 12. Cupboard or storage. Maglagay kayo ng cupboard o storage room para sa malinis na paglalagyan ng mga raw ingredients, utensils at iba pa. Number 13. Importanteng kitchen utilities. Maglagay ng mga kitchen appliance, kitchen tools, at anuman na kailangan sa pagluto ninyo. Nakadisplay dito ang mga halimbawa ng kitchen appliance at tools.
Number 14. Garbage container with lid. Maglagay kayo ng garbage container na may takip, madaling linisan, at kayang pigilan ang pagtulo ng likido at mabahong amoy ng basura. Number 15. Staff's toilet. Mag-install ng toilets para sa mga staff na may toilet-exclusive na hand washing equipment with running water. Maglagay ng hand washing equipment para lang sa toilet na ito. Gumamit ng running water para sa hand washing equipment. Para sa mga restaurant establishment, posible din na gamitin ito ng customers. Number 16. Changing room. Maglagay kayo ng sapat na changing rooms or areas para sa bilang ng mga staff. Ilagay ito sa location na may easy access sa work o kitchen area. Number 17. Storage para sa cleaning tools. Ayusin na may lugar kung saan ilalagay ang cleaning tools. Mag-set din ng lugar kung saan ipapaskil ang detalye ng facility cleaning, washing, at disinfection work. Dito nagtatapos ang paliwanag para sa facility standards. Posibleng may additional standards o criteria na kailangan tugunan kung mag-a-apply kayo para sa ibang food-related business. Makipag-ugnayan lamang sa amin para sa mga detalye nito.